Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I would like to share this trending viral issue of Andy Eigenman and Filmar Alipayo. Bakit nagloko pa ang husband na napakaganda yung wife, masipag, maalaga sa pamilya? Ayan po ang tanong ng letter sender. Thank you for the trust, and before I start, pasensya na po, naka-sunglass, may sakit pa rin ako hanggang ngayon, thyroid medicine at marami pa. Okay. Masakit nga naman isipin na hindi naman kagwapuhan tapos nagloko pa, kasi common story talaga na kung sino yung nagloko, karamihan sa nagluloko, gwapo, kaya masyadong confident kasi nga gwapo. Ngayon, ang masabi ko na we only know half of the story. Meron akong example ibibigay, meron kaming na-interview na bakit nyo po nagawa yun, na napakaganda ng wife nyo, beauty and brain, may mga anak na kayo, may apo na, bakit niyo po nagawa, mga liwa? Ang sabi niya, kasi yung parents lang niya ang boto sa akin, napilitan siyang magpakasal sa akin dahil gusto ako ng parents niya. Pero nung tapos na yung kasal namin, may mga anak na kami, may mga apo na, hindi niya ako natutunang mahalin. Tuwing nag-aaway kami, sinusumbat niya sa akin na, ikaw, gusto ka ng parents ko, kung hindi lang dahil sa parents ko na buto sa'yo, na ikaw mapangasawa ko, ayoko sa'yo as my husband, kasi hindi ka naman kagwapuhan, hindi ako na-attract sa'yo, bansot ka pa, ganyan. Tiniis ng lalaki yun for many years. Tiniis niya dahil siya yung in love. Tiniis niya kahit hindi siya masaya, pero tiniis niya dahil nga siya yung in love, tapos hindi naman niya kasalanan, pinanganak siyang bansot siya, hindi kagwapuhan. Ang point doon is nung kinasal sila, hindi naman siya underage, pero pumayag siya. Nandun sana yung maturity, no? Pero hindi niya natutunang mahalin yung guy. Yun ang reason nag-udyok na naghanap ng iba yung husband niya, nangaliwa dahil nasaktan ang ego. Dahil tuwing nag-aaway sila, madalas pinaparinggan siya, sinasabihan siya, sinusumbatan siya na hindi ka kagwapuhan, bansot ka, hindi ka kagwapuhan, hindi ka nga gwapo, yung parents ko lang may gusto sa'yo, masakit yun. So, always anticipate the unpredictable, na magulat ka na lang na how many years after, nagbago na pala yung tao, dahil napuno na yung ego niya, natubuan siya ng pride, nagluloko. Kasi nasaktan yung ego niya. So, pag nag-asawa na po ang isang tao, it's all about commitment, no? And acceptance na, halimbawa, ayaw mo sa height niya, ayaw mo sa tabingi niyang legs, ayaw mo, kailangan talaga tanggapin, wag nang paringgan, kasi sa katagalan, tao lang din yan, may damdamin, marunong masaktan yan. Kahit sobrang in love pa yan sa'yo, dahil tao lang yan, posibleng magbago ang ugali niyan. So, anticipate the unpredictable. Yan lang po ang maisagot ko doon sa letter sender. Thank you for the trust and see you again next time.